Alam niyo ba, sa kulturang Pilipino, yung mga ilog natin, hindi lang yan basta daluyan ng tubig. Para silang mga lolo't lola na puno ng kwento na nagdadala ng mga aral galing pa sa mga ninuno natin. Kaya ngayon, subukan nating pakinggan kung ano ba yung mga ibinubulong nila. Teka, isipin nyo nga to. Paano kung sa bawat agos ng ilog, sa bawat alon, may mga kwentong nakasulat? Mga kwentong humuhubog sa kung sino tayo at kung ano ang mga pinaniniwalaan natin bilang isang komunidad. Nakaka-curious, di ba? At linawin natin ha, hindi to mga ordinaryong kwentong pambata. Ang totoo niyan, ang mga alamat na to ay parang salamin ng kaluluwa ng isang lugar. Dito nakasulat kung paano ba dapat mamuhay ng tama nang may dangal. So para mas maintindihan natin yan, halika't kilalanin natin ang kwento ng Ilog Marbel. At syempre, ang dalagang pulang-mulan ng pangalan nito. Walang iba kundi si Maribel. Okay, dito nagsisimula ang lahat. Si Maribel daw, grabe, ang ganda. Yung tipong mapapalingon ka talaga. Pero, at ito yung malaking pero, yung ugali niya sobrang kabaliktaran. At dyan mismo sa pagitan ng magandang mukha at pangit na ugali, umiikot yung buong aral ng alamat na to. Paano ba siya naging masama? Well, dahil maganda siya, palagi siyang pinapauna sa pila ng tubig. Unfair, di ba? Pero ang pinakamatindi ay yung kawalan niya ng galang, lalo na sa mga matatanda. Naku, alam naman natin sa kulturang Pilipino, sobrang big deal nun. Yun yung talagang hindi katanggap-tanggap. At ayan na nga, malinaw na sinasabi ng kwento, hindi aksidente ang sinapit niya. Ang bawat kilos, may balik. Kumbaga, yung ugali niya mismo ang nagsulat ng sarili niyang kapalaran. Sige, himayin pa natin to. Ano ba talaga yung konsepto ng karma sa Pilipinas? Kasi hindi lang to basta bad luck eh. At paano to naging sentro sa naging wakas ni Maribel? Sa kulturang Bisaya, may mas specific silang tawag dyan, gaba. Hindi to basta karma lang ha. Ang gaba, ito yung parang banal na ganti. Isang parusa na diretsyong nagmumula sa mga masasamang ginawa mo. At ang pinakamatindi, hindi mo raw ito matatakasan. Kitang-kita yung pattern, di ba? Hindi to biglaan. Para kang nagtanim at bawat masamang ugali niya, bawat pambabastos ay isang buto na dinilig niya. Kaya nung dumating yung kapahamakan, yun na yung aanihin niya. Walang kawala. At ito, para sa akin, ang pinaka-punchline ng buong kwento. Napaka-powerful. Sinasabi nito na, oo, malaya kang gawin ang gusto mo. Pero yung resulta ng ginawa mo, sorry, pero nakakabit na yan sa'yo. Isang aral na totoo pa rin hanggang ngayon. Okay, so move on muna tayo kay Maribel. Kasi ang totoo, hindi lahat ng alamat ng ilog sa Pilipinas ay tungkol sa karma at parusa. Iba-iba ang kwento ng bawat ilog, para bang may sarili silang personalidad. Tingnan nyo to, ang galing. Kung yung Ilog Marbel ay isang babala, yung Ilog Pasig naman, nako, parang love story yan, tungkol sa wagas na pag-ibig at sakripisyo. Tapos, yung sa San Fernando River naman, mas mythological. Kwento ng mga diwata, ng mga bathala para ipaliwanag ang kalikasan. Iba-iba talaga yung vibe. So, gets nyo na? Ang yaman talaga ng kultura natin. Ang mga alamat na to, para siyang toolkit ng isang komunidad. Merong panggabay sa moralidad, may pang-inspire, at mayroon ding para lang maintindihan natin yung mundo sa paligid natin. Sa huli, pagkatapos ng lahat ng kwentong yan, ano ba talaga yung pinaka-importantang mensahe na gustong iparating sa atin, lalo na ng alamat ni Maribel? Ito yung pinaka-core ng lahat. Yung ganda ni Maribel, naging ticket niya yun para sa pang-aabuso. Pinapakita lang nito na sa kultura natin, ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa itsura, kundi sa kabutihan ng puso. Yun yung tumatagal. At ito yung mga tunay na yaman. Ito yung mga bagay na binaliwala ni Maribel, yung paggalang, kabutihang loob, at yung pagiging makapamilya. Ito yung mga bagay na hindi mo makikita sa salamin, pero sobrang bigat ng halaga sa pagiging isang Pilipino. At aminin natin, ang quote na to, tumatama talaga, lalo na sa panahon natin ngayon. Sa isang mundo kung saan madalas na looks, ang unang tinitignan, yung mga sinaunang alamat natin, yun pa yung nagpapaalala sa atin na tumingin ng mas malalim. At bilang pagtatapos, ngayon, kayo naman ang tatanungin ko. Kasi sigurado ako, sa inyong mga probinsya, sa inyong bayan, sa tabi ng ilog o bundok dyan, may mga kwentong nag-aabang lang na pakinggan. Mga kwentong naglalaman ng karunungan ng ating lahi.
Anong kwento nyo?